Values Education 10, Term 1, Learning Competency 1B. Nabibigyang katwiran na ang pansariling gampanin sa mga isyong panlipunan ay mahalagang salik sa pagtataguyod ng dignidad ng tao na makatutulong upang mawala ang diskriminasyon. Ngayong araw, hihimayin natin ang malalim na katwiran o ang logic kung bakit kailangan nating gampanan ang ating mga tungkulin sa lipunan para maprotektahan ng bawat isa. Titingnan natin kung paano ang iyong mga desisyon ay hindi lang basta paggawa ng mabuti, kundi isang mahalagang sandata upang tuluyang mawakasan ang diskriminasyon sa ating paligid. Bakit ba natin kailangang protektahan ang dignidad? Ang katwiran ay simple. Ang dignidad ay hindi parang medalya na nakukuha lang kapag ikaw ay matagumpay. Ito ay likas sa iyo dahil ikaw ay tao, anuman ang iyong narating. Dahil dito, ang katwiran ng ating mga gampanin ay nakabatay sa pagkakapantay-pantay. Kailangang malinaw sa atin na ang bawat isa ay may malayang karapatang mabuhay ng payapa, nang walang mas mataas o mas mababa ang tingin sa kapwa. Ang pag-iwas sa mga gawaing nakasasama sa kapwa ay ang pinakamalinaw na tanda na kinikilala mo ang iyong sariling dangal. Ito ay ang iyong moral na pananagutan na panatilihing maayos ang pakikitungo sa lahat. Ang pagkakaroon ng kaalaman ukol sa dignidad ay unang hakbang lamang. Bilang mga mag-aaral na nagsusuri sa inyong sariling papel sa lipunan, mahalagang maisalin ang konseptong ito sa konkretong aksyon. Sa bahaging ito, ating tatalakayin ang 5 pangunahing gampanin upang maprotektahan at maitaguyod ang dangal ng bawat individual. Iisa-isahin natin ang mga paraang ito upang maging malinaw ang inyong pagsasabuhay sa mga ito. Pag-aaral ng mabuti. Ang pagiging mabuting mag-aaral ay nagpapakita ng respeto sa sarili at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa tuwing pinipili ninyong mag-focus, pinatutunayan ninyo na mahalaga ang inyong sariling kakayahan. Kasabay nito, ipinapakita ninyo ang inyong dedikasyon na magkaroon ng sapat na kaalaman para sa inyong pag-unlad. Halimbawa, ang pagpasok sa klase araw-araw ng may kahandaan at ang paggawa ng mga takdang aralin sa tamang oras nang hindi umaasa sa pandaraya o pangungopya. Pakikilahok sa mga programang pang-edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga programang pang-edukasyon, binibigyan natin ang mga nangangailangan ng pagkakataon na mapalakas ang kanilang dignidad. Ang edukasyon ang pangunahing pundasyon upang ang isang tao ay umahon mula sa kahirapan at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Halimbawa nito ang pagsali bilang volunteer na tutor o tagapagturo sa mga libreng programa sa pagbabasa at pagsusulat para sa mga batang lansangan o out-of-school youth sa inyong barangay. Pagpapakita ng respeto sa kapwa. Ang pagpapakita ng paggalang o respeto sa ibang tao ay ang pinakamalinaw na pagkilala sa kanilang halaga bilang tao. Sa pamamagitan ng pagtanggap at paggalang sa ating kapwa, pinatutunayan natin na ang bawat individual ay may pantay na dignidad at karapatan sa lipunan. Halimbawa ay ang pakikinig ng may paggalang sa opinyon ng isang kamag-aral na iba ang pananaw o relihiyon sa iyo, nang hindi siya hinuhusgahan, pinagtatawanan o tinatrato ng kakaiba. Pakikilahok sa mga kampanya. Ang pagiging aktibo sa mga kampanya laban sa diskriminasyon at pang-aabuso ay isang paraan ng pagtindig para sa dignidad ng lahat. Sa paglaban natin sa kawalang katarungan, nagiging boses tayo ng mga taong walang kakayahang ipaglaban ang kanilang sarili. Halimbawa ay ang pagpo-post ng mga infographics laban sa cyberbullying sa inyong social media accounts o ang hayagang pagtatanggol sa isang kamag-aral na pinagkakaisahan o tinutukso sa loob ng inyong group chat. Pagpapalaganap ng kaalaman. Ang pagbabahagi ng tamang impormasyon hinggil sa mga isyu ng lipunan ay nagbibigay daan upang mas maraming tao ang makaunawa sa kanilang mga karapatan at dignidad. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang makialam at makipagtulungan sa pagpapanatili ng patas na komunidad. Halimbawa ay ang pagpapaliwanag sa inyong mga nakababatang kapatid o mga kaibigan kung ano ang kahalagahan ng dignidad at kung bakit mali ang manlamang o manloko ng kapwa sa araw-araw.
Pagkatapos nating isa-isahing talakayin ang ating mga gampanin, paano nga ba ito nagiging sandata? Ang diskriminasyon ay nabubuhay lamang sa mga lugar kung saan nakakalimutan ng tao ang kanyang paggalang sa kapwa. Ngunit kapag ginagawa natin ang ating mga gampanin, binabasag natin ang maling pagtrato. Pinapatibay natin ang ugnayan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagkilala sa iisang dignidad na taglay nating lahat. Ang katwiran natin ay simple. Ang mapanagutang pakikipagkapwa ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kapakanan ng iba upang matiyak na ang bawat isa ay tinatrato ng may tunay na pagmamahal at paggalang. Subukin natin saglit ang inyong mga natutuhan. Quick check, bakit at paano? Tama o mali? Number one, karapat-dapat ang tao sa dignidad dahil sa kanyang mga tagumpay sa buhay. Ang dignidad ba ay dahil sa tagumpay? Ang sagot ay mali, dahil ang dignidad ay likas sa atin bilang tao at hindi ito kailangang kitain o trabahuhin. Number two, ang pagtupad sa gampanin ay mahalagang salik upang mawala ang diskriminasyon. Ang pagtupad ba sa gampanin ay nakatutulong laban sa diskriminasyon? Tama. Ang iyong tamang pagpili ay nagsisilbing proteksyon para sa lahat. Number three, ang pag-aaral ng mabuti ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili. Ang pag-aaral ng mabuti ba ay respeto sa sarili? Tama. Ito ay pagpapakita na pinahahalagahan mo ang iyong sariling potensyal at kakayahan. Lagi nating tatandaan ang turo ng ating araling ito. Tayo ay mahalaga hindi dahil sa kung anong mayroon tayo, kundi dahil sa katotohanang tayo ay tao. Kaya bilang pagtatapos, itanong sa sarili, anong katwiran ang gagamitin ko para piliin ang tama? Ang iyong pagpapasya ngayon ang magdidikta ng kinabukasan ng ating lipunan. Hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!